Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Isa pa sa mga game natin kanina ay ang tapatan ng Golden State Warriors at ng Cleveland Cavaliers. Patungo sa game na ito ay nag-iinit nga ang Warriors na may 5 magkakasunod na panalo matapos sa matalo sa kanilang first game. Naging dikit ang unang quarter ngunit lumayo nga ang Cavs sa second quarter matapos na malimit ang Warriors sa 15 points on 5 of 27 shooting sa field. Ang bench din ng Warriors ay 2 of 20 lamang sa field sa first half. Bahagyang naibaba ng Warriors ang kalamangan ng Cavs sa second half ngunit sa uli ay nanatili nga ang composure ng Cavs at tuluyan na nilang pinutol ang 5 magkakasunod na panalo ng Warriors sa score ng 115-104. 31 points and 7 assists si Donovan Mitchell on 11 of 19 shooting sa field, 24 points, 7 assists din si Darius Garland, 15 points si Max Strus, 13 points, 16 rebounds si Evan Mobley at 12 points, 9 rebounds si Jarrett Allen. Sa Warriors naman ay 28 points, 4 assists si Stephen Curry on 7 of 11 shooting sa 3 points, 18 points and 8 assists si Draymond Green at 15 points din kay Klay Thompson. Sa game na ito ay kinalabaw nga ang Warriors sa pinta ng Cavs, 54-28 ang points in the paint in favor of Cavs at 26-10 din ang fast break points. Ito nga ang unang panalo ng Cavs kontra sa Warriors since December 25, 2016. Yan nga ay nung nakagawa ng game-winning fadeaway si Kyrie Irving over Klay Thompson. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama. Sa kasaysayan ng NBA ay may 4 na player na sinasabi nila bilang ang greatest prospect o at least nasa usapan nito. At yan nga ay si Zion Williamson, Luka Doncic, LeBron James at Victor Wembanyama. Lahat sila pumasok sa isang team na basura the season before sila dumating o napakapangit ng record. Si LeBron, Zion at Doncic ay lahat bigo na madala sa playoffs ang kanilang team sa kanilang unang taon. Kaya naman ang tanong ay kaya ba ni Wemby na madala o pangunahan ng Spurs sa playoffs ngayong season? Kung titingnan natin ang talent ng kanilang team, decent nga ito. Kapag naglalaro siya ay plus 27 ang kanilang defensive rating. Number 1 yan sa buong liga. Ngunit pag wala naman siya sa court ay dead last sila sa buong NBA. Ang Spurs ay very young team. Kaya naman may mga games sila na katulad kanina kung saan tinambakan na nila ang Raptors ng 22 points at mabilis itong natunaw. Ganun pa man ang kagandahan sa Spurs, ang pagkabata ng kanilang roster ay nababawi ni Coach Pop na pinaka-experienced na coach sa buong NBA. Kung magiging healthy si Wemby ay may chance sila na makapasok sa playoffs o kaya naman kahit sa play-in tournament. Subalit tiyak nga na hindi ito magiging madali dahil nasa Western Conference sila kung saan halos lahat ng teams ay contenders. Warriors, Lakers, Mavs, Denver, Clippers, Pelicans, Suns, Kings, Timberwolves at OKC. Yan pala nga ay 10 teams na yan na lahat may kakayahan na makapasok sa playoffs. Isama mo pa dyan ng Spurs, 11 teams na nga yan. And who knows kung makabawi nga ang Memphis Grizzlies pagbalik ni Ja Morant. 8 lang nga makakapasok sa playoffs mga kaibigan per conference. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kayang pangunahan ni Victor Wembanyama, Keldon Johnson at Devin Vassell ang Spurs na makapasok sa playoffs?